Alam niyo grabe yung nangyayari ngayon 'no, yung pagpalit-palit ng mga chairman 'no ng committee sa Senado. Isa na nga ho diyan si Senator Marcoleta na pinalitan ni, Senator Lacson 'no bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero siya naman ay ang pinalit na vice chairman. At etong si Senator Bongo ho mga kababayan ay pinalitan din ni Risa Hontiveros bilang, chairman naman ng ano ng, Committee on Health na kung saan nga ho itong si Senator Bongo ay matagal na hong nakaano diyan, 6 na taon niya na hong hinawakan yang ano 'no, yang pagiging committee ng, health. At siya ho ang talagang humahawak o anong tawag dito, umaasikaso sa ano, yung sa Malasakit Center mga kababayan. Talagang araw-araw ho yan si Senator Bongo ay talagang naglilibot yan para mai-manage siya mabuti ang Malasakit Center at marami ho talaga ang natulungan ng Malasakit Center. Kaya nga ho itong si Senator Bongo ay sinasabi nga na kaya yan number 1 sa pagkasenador dahil ho, sa dami ng natulungan ng Malasakit Center 'no. Milyon-milyong Pilipino po ang natulungan ng Malasakit Center sa pangunguna nga ho ni Senator Bongo kasi hands-on talaga siya diyan mga kababayan 'no. Kung mapapansin niyo sa mga lakad-lakad, kagaya sa ano sa The Hague 'no, hindi yan nagpunta si Senator Bongo kasi nakatatak sa isip niya na yung binili sa kanya ni Tatay Digong na unahin muna yung trabaho niya bilang senador 'no. Yun ang kanyang inaano talaga mga kababayan. Pero siyempre mahal na mahal niya si Tatay Digong, hindi niya yan talaga makakalimutan. Anyway mga kababayan, unahin muna natin 'tong, ano na 'to 'no, 'tong post na ito ng bagong minorya sa Senado. Eto hong siyam na senador ay nagsama-sama ho 'no, para sila yung magkaanuhan talaga, ang pinaka-caption nito, pinakamalaking minority block sa kasaysayan ng Senado na buo. Kasi ang ang mga senador na ito, sila yung ano, sila yung na-etsapuwera ngayon. Oo, kagaya lamang ho nitong si Bongo at si ano 'no, si kwan si Marcoleta. Dito sa siyam na senador, eto po ang mga pangalan nila 'no, siguro naman nakikita niyo diyan sa inyong mga screen. Andiyan si Senator Bongo, Senator Robin, Senator Estrada na kung saan nga ho, nadawit din ang pangalan niya kahapon dun sa hearing ng ano, ng House of Representative. Dinawit siya ni Bryce Hernandez, yung isa sa mga engineer ng DPWH na grabe kung magpatalo sa casino, biruin niyo 400 million mga kababayan ang ipinapatalo sa casino. Ah, ang tanong, sariling pera niya ba 'yan o pera ng taong bayan? Andiyan din si Senator Amy Marcos, si Senator Marcoleta, ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi nga nila isa raw sa mga dahilan kaya nagkaroon ng reshuffle ang Senado dahil dito kay Senator Marcoleta. Oo, kasi nga ho, talagang masyadong sikat itong si Senator Marcoleta, Masyado ho kasi talaga siyang tinututukan ng taong bayan sa tuwing merong nangyayaring pagdinig o hearing sa Blue Ribbon Committee kaugnay diyan sa ghost project na 'yan mga kababayan, 'no. Talagang kinainggitan ng mga kapwa niya senador. At, hindi naman natin puwedeng sabihin na imbento lang 'yan. Mula ho 'yan sa post ni ano, ni Ben Tulfo na may mga nagagalit daw na senador dito kay Senator Marcoleta. Ang tanong, bakit sila magagalit? So, sa akin naman, baka naman may naiinggit. 'Di ba? Bakit ka magagalit kay Marcoleta? Wala namang ginawa si Marcoleta, 'di ba? Wala naman siyang masamang ginawa. Ang gusto niya lang naman, malantad yung katiwalian tungkol diyan sa ghost project na 'yan at mapanagot yung mga sangkot. Oh, 'di ba nung nakaraang hearing nga, 'di ba na ano, nahubaran ng maskara, yung mga sangkot, may mga congressman na dinawit, pinangalanan, isa na diyan yung dalawa 'di ba yung mag-amo
si Ko at si Romualdez. 'Di ba? Dinawit sila nung mag-asawang Diskaya eh. Alright. Pero sabi nga nila baka raw nagagamit lang ang pangalan nitong si Ko at si Romualdez. Well, ayoko rin namang ano, no? Eh, malay natin. 'Di ba? Oh, andiyan din si Senator Chis, siyempre yung dating Senate President na ngayon ay pinalitan ho ni Soto, no? Yung graduate sa Wambul University. Oo, siya ang bagong ano ngayon. Ngayon mamaya papaliwanag ko dito, bakit ba gano'n ang nangyari at ano ba talaga ang purpose nitong pag-reshuffle na ito. Alright, andiyan din si Senator Alan Cayetano, ha? Oh, si Villanueva, mga kababayan, ay grabe rin, nadawit din ito si Senator Villanueva. Hindi ka pala puwedeng tumawag-tawag basta-basta sa mga kawani ng ano 'no, ng DPWH kasi 'pag, tumawag ka, eh, siguradong madadawit ka. Oh, si Senator Jinggoy, balikan natin 'to si Senator Jinggoy, nagpa-picture nga lang sa kanya si Alcantara, eh. Oh, ngayon lumabas yung kanyang picture doon sa hearing ng ano at, pinapalabas na tumanggap ng 300 million something. Yun nga, sabi nga ni Bryce Hernandez, 'di ba? Alam niyo yung Bryce Hernandez na yan, halatang-halata talaga nagsisinungaling. Kung titingnan mo yung mukha niya, mukha siyang maamo pero, halatang-halata sa kanya ang kasinungalingan. Andiyan din si Senator Bato, siyempre si The Rock. Oh, sila ho siyam ang nagsama-sama at ang sabi nga 'no sa caption na 'to ay pinakamalaking minority bloc sa kasaysayan ng Senado na buo. Oh, ano kaya magagawa nitong, ano na 'to 'no, minority bloc na ito? Sila ba ang magiging hadlang sa mga kapwa nila senador na hindi nila kaanib? Oh, ayan ho, ang pag-uusapan ho natin ngayon mga kababayan ay tungkol naman dito sa pagkadismaya ni Senator Bongo, 'no, dito sa ano ito pakita ko sa inyo. Dito sa, ano 'no, sa pagkaalis niya bilang chairperson ng health, na kung saan nga ho sabi niya nga dito sa videong ito, eh, 6 na taon niyang hinawakan 'yan. At, talagang napaka-successful ho 'no ng pamumuno ni Senator Bongo diyan mga kababayan dahil, talagang tinutukan niya ho 'yan, yung Malasakit Center ay talagang, marami ho ang natulungan, milyong-milyong Pilipino. Malibit ho ako makabasa ng post sa ano, sa TikTok, na nagpapatotoo talaga na may mga kababayan tayo na natulungan ng Malasakit Center, 'no, natulungan sa pamamagitan ng mga bayarin nila sa ospital na kung saan nga ho, nasisi-zero bill kapagka nilalapit nila kay Senator Bongo at eto ho, hindi basta, maliit na halaga lamang yung mga bills na dapat bayaran ng isang pasyente kundi milyon po mga kababayan na inilapit nila sa Malasakit Center at hindi ho sila nabigo kaya buong puso nilang ipinagmamalaki, buong puso nilang ipinagmamalaki ang nagawa ng Malasakit Center. Ito aanuhin ko, na hindi naman ho kini-claim ni Senator Bongo na sa kanya galing yung itintulong kundi galing sa pondo ng kaban-ng-bayan siyempre, galing sa mga taxpayer. Pero bilang, nangangasiwa diyan sa Malasakit Center siyempre si Senator Bongo, siya ho ang talagang umaasikaso diyan at talaga namang nagagawa niya, nagagampanan niya yung trabaho niya 'no. Marami ho akong nababasang mga post sa TikTok kaya nga ho, siguro dahil diyan sa Malasakit Center 'no, dahil sa dami ng natulungan, eh, nag-number 1 ho itong si Senator Bongo sa pagkasenador. Ngayon, eto ho ang ano natin dito 'no, bakit ba, nagkaroon ng ganitong reshuffle? Sabi nila kasi iba na ang Senate President, eh, 'di ba? So dapat magpalit-palit na ng mga chairman ano, chairperson, 'di ba? So, kung naalala niyo panahon ni Zubiri bilang Senate President nung napalitan naman siya ni Chis, eh, wala naman hong gano'n na nangyari 'no, walang nagbago sa mga chairman. Dito lamang ho kay Soto. Kaya sinasabi nila na kaya daw ganyan, eh, mukhang maaga silang kumikilos para alam niyo na magpakilala.
dahil balitang-balita ho na isa sa ang pumalit dito kay Senator Bongo na chairperson o chairman ng health ay itong si Risa Hontiveros. So balitang-balita ho yan na tatakbo hong presidente sa 2028. Siguro nakita nila kung gaano kalaki ang naitulong ng ano ng pamumuno ni Senator Bongo sa sa Malasakit Center. Kaya siguro ho baka alam niyo na, gusto nilang gawin 'yon para magpakilala sa taong bayan na para alam niyo na, maagang pagpapakilala para pagdating ng 2028 makakuha ng malaking boto. 'Di ba? Si Senator Bongo kasi mga kababayan, number 1 siya, ilang milyon yung nakuha niyang boto. Maalala kung 20 million pa o 21 million. Siguro hinahanga din ni Risa na makakuha siya ng gano'ng klaseng kalaking boto. Ito opinyon ko lamang ho, Senator Risa, pasensya ka na, opinyon ko siguro naman malayang ito, 'tong aking inaano na ito malayang pamamahayag. Oo. Iba ho kasi sa ni Bongo. Kasi si Bongo ho kaya nakakuha ng malaking boto 'yan dahil na rin sa mga Duterte supporters. Alam niyo naman 'pag Duterte supporters ka, kung hindi nga lang siguro nagkadayaan baka hindi lang 20 million or 21 million ang nakuhang boto ni ni Bongo Nabawasan pa nga 'di ba? Nasaksihan naman natin talaga na nabawasan ng 5 milyon ang boto 'di ba? Oh. Ngayon mga kababayan, sinasabi nga nila ito raw ay maagang preparasyon. So baka makita natin si Senator Risa na may mga po siya na siya'y nag-ikot-ikot sa mga at siya na rin ang mag-aasikaso diyan sa na yan, sa Malasakit Center. Although si Senator Bongo ay vice chair ho diyan sa na yan. Pero siyempre nakadepende pa rin ho yan sa chairman kung hahayaan niya ba si Bongo na ituloy yung kanyang ginagawa bilang nagma-manage diyan sa Malasakit Malasakit Center. Ngayon may nabasa ho akong post dito kay Senator Bongo. Basahin ko muna 'to bago natin ito ituloy itong video na ito Ayon dito sa post ni Senator Bongo, ngayong umaga lang ho ito mga kababayan 40 minutes ago. Ayon dito, I will continue with my crusade for more health reforms as we seek to bring government, medical, and healthcare services closer to our people, particularly the poor. Babantayan natin ang pangako ng ehekutibo, lalo na sa Department of Health and PhilHealth. I am here for the sick, for the struggling, for the hopeless and helpless. Ayan. Yan ho ang naging pahayag ni Senator Bongo. Post niya yan from his page may mga post siya dito kung saan nagpapakain sila. Ito 2 hours ago. Yan. So, dami niya hong mga post yan. Mag-follow kayo sa FB page ni Senator Bongo para makita nyo rin yung mga nagagawa niya araw-araw o trabaho niya araw-araw. Wala ho itong pahinga. Wala ho itong pahinga, talagang kahit na weekends talagang tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Alright, so ito ho, pakinggan natin si Senator Bongo sa kanyang manifesto dito kahapon sa Senado. Please. Mr. President, I congratulate Senator Risa Hontiveros for having been elected as the new chairperson of the Committee on Health and Demography. Nakakalungkot man po, pero ganyan talaga ang buhay. But I am ready to work with the kalungkot nga naman, di ba? Bigla-biglang inalis bilang chairperson ng health. Tapos pinalitan ni Risa. Alright? Alam niyo naman si Senator Risa. Naalala niyo, may issue ito sa PhilHealth di ba? Sige, tuloy natin 'to. Majority as vice chairperson of the Committee on Health and part of the minority. It is an honor to have served as the chairperson of the Committee on Health and Demography for 6 years. And I thank our colleagues for entrusting to me this committee during the crucial times of our healthcare system. Ours was not an easy task. We had to address immediate concerns that came up as we were battling the COVID-19 pandemic. And I am proud that we have accomplished so much in the committee during the past 2 congresses.
Even before the pandemic, I am glad that I was able to author and sponsor Republic Act 11463 during the 18th Congress, or the Malasakit Centers Act, which establishes Malasakit Centers in all DOH-run hospitals and the PGH to give convenient access to medical assistance provided by DOH, DSWD, PCSO, and PhilHealth. Alam niyo ho, itong Malasakit Center, mga kababayan, nagsimula ito panahon ni former President Duterte. At talagang siya na talaga ang humawak diyan, si Senator Bongo, no? Kaya ho medyo dismayado siya sa nangyari. O, saan siya madidismaya? Siyempre kay Soto. Di ba? O, sabihin na natin talaga doon kasi sana naman i-consider na lang ni Soto, no, sa tagal na ba naman ni Senator Bongo bilang chairperson ng ng health. Sana naman hindi niya na inalis pa bilang chairperson, no. Sana naman nagdagdag na lang siya or sa ibang na lang. Mainit na nga sila doon sa Blue Ribbon Committee. Diba? Marami kasi nagsasabi, isa sa mga dahilan kasi kaya inalis si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee kasi nga tropa ni Senate President Soto si Tambi. Alam niyo naman, 'di ba, na nadadamay ang pangalan ni Tambi sa issue ng ng Ghost Project sa pangungutong, 'di ba? Ngayon nagkaroon ng reshuffle, naging Senate President si Soto, sana naman hindi na dinamay yung ni Senator Bongo. Pero wala tayong magagawa kasi nga sabi hindi na siya parte ng majority. So sa minority na lang siya. Pangalawa na lang siya. At least 'di ba nabigyan pa rin siya ng pagkakataon. Vice chairperson na rin siya. Ako naniniwala ako mababago lahat ito, no. Hintay lang tayo kasi may mga patutsada ngayon sa magkapatid na bilyar May mga patutsada ngayon para sabi nga nila itong bilyar na ito ginipit lang ito. Kasi may mga negosyo sila na parang may issue, no, na ngayon sinasabi nga kaya yan pumanig daw ang magkapatid na bilyar di umano kaya di umano pumanig yung magkapatid na bilyar sa kay Soto dahil para ma-save yung kanilang negosyo. Ewan ko lang nababasa ko lang yung mga comment, mga kababayan, hindi ako sure diyan. Kasi alam naman natin itong magkapatid na bilyar lalo na ito si Camille ay ikinampanya yan ni VP Sara, di ba? Sinuportahan niya ni VP Sara kaya nga ho nanalo yun dahil may naniwala o may sumunod sa pakiusap ni VP Sara. Yan ho ang ayaw talaga ni VP Sara, yung siya ay mangangampanya o mag-i-endorse ng politiko. Kasi no, yung iba kasing politiko pag in-endorse, pag nanalo na, nakakalimutan na yung endorse o tumulong sa kanilang kagaya ng nangyari kay VP Sara. Tingnan niyo, 'di ba? Kinampanya ng todo-todo si BBM. O ngayon, anong nangyari? Pamilya niya ngayon ang pinagdidiskitahan. Sa hearing nga nila diyan sa House, 'di ba? Puro gusto nila dalhin doon ang issue sa Duterte. Pati yung 51 billion gusto nilang doon sa issue ng anak ng teteng. Ang problema ay yung kasalukuyang administrasyon, yung malalang korupsyon, pero gusto nilang dalhin doon sa past administration. Oo. Kaso yung mga resource person na kanilang ipinatawag kagaya ng Diskaya na talagang nanindigan na wala silang walang nangyaring sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi na uso yung lagay-lagay, yung pangotong. Kung magkaroon man sila ng proyekto, hindi naman talaga malaki yung proyekto. Pinaliwanag naman yun ni Curly Diskaya Oo, eto si Luis si Abante na pero ayoko nang pag-usapan sila. Mamaya siguro pagka may pagkakataon tayo kung makakapag-live ako. So tuloy natin to si Senator Bongo. To date, more than 15 million patients were catered by Malasakit Centers. We also passed Republic Act 11959 or the Regional Specialty Centers Act. Nakakuha tayo ng unanimous support from our colleagues sa pagpasa ng batas na ito. Prioridad po ito ng then Senate President Mig Subiri na magkaroon po ng mga specialty centers sa buong Pilipinas. We were also able to successfully sponsor the passage of 92 laws to upgrade and establish public hospitals all over the country.
We have also advocated for the establishment of super health centers across the country. Ang mga center na ito ay idinisenyo upang magbigay po ng primary health services sa ating mga kababayan. Pwedeng magpa-check up o magpa-konsulta dito. Diyan na po yung PhilHealth Konsulta. Pwedeng magpa-laboratory, minor operation o mga anak dito. Layunin ng inisyatibong ito na ma-decongest po ang ating mga hospitals. In terms of health workforce, we have consistently pursued the payment of health emergency allowances to our healthcare workers who are our heroes during the pandemic. Services rendered po ito, pinagpawisan po ito ng ating mga health workers. Nagkaroon po tayo ng 15 hearings po sa Committee on Health sa 2024 at 2025. Ito pong HEA na ito, this is pursuant to Republic Act 11712 which was passed in the 18th Congress, then led by our Senate President Tito Soto. I am glad that the remaining 6.7 billion HEA will finally be paid as committed to us by DOH Secretary Herbosa and DBM Secretary Pangandaman. Hindi rin natin tinigilan ng PhilHealth. Nagkaroon tayo ng monthly hearings para tutukan ito. Nagbunga naman po ang ating pangungulit sa PhilHealth as they were able to act on some reforms. Nagpapasalamat tayo sa mga bagong benefit packages para sa dental services, optometric services, emergency outpatient benefit package. Dahil noon, kailangan nila magpa-admit ng 24 hours bago sila i-cover ng PhilHealth. At pati na rin po ang pagtaas ng case rates at improvement sa benefit packages para sa most common diseases tulad ng heart diseases. We also successfully advocated for the repeal of outdated, illogical, and anti-poor regulations such as ito pong single period of confinement policy na noon po sa loob ng 90 na araw, bawal kang i-cover muli pagka nagkasakit ka ng the same na sakit. At ito pong 24-hour confinement policy na kailangan mo magpa-admit ng 24 hours. At ito pong 45-day benefit limit na bawal pong i-cover more than 45 days ang pasyente. Ito po yung mga anti-poor policies na dapat nilang binago noon para wala pong excess funds ang PhilHealth na wawalisin ng National Treasury. Poor Filipino patients can greatly benefit from these reforms. I will continue with my crusade for more health reforms as we seek to bring government, medical, and healthcare services closer to our people, particularly the poor. I will not waver with our commitment. I will not hesitate to help our people. I will not stop working until our people, especially the poor, have the medical and healthcare services they so deserve. My commitment to help those who are in need, those who have nothing to run to accept the government remains firm and consistent. Diseases are not partisan. Viruses and bacteria, no politics. Sickness does not care about your political color. If it hits you, whoever you are. Kung kaya mas lalo tayong magiging masigasig at magtatrabaho para bantayan ang mga reformang atin nang nagawa, katuwang ang mga ehensya ng gobyerno at mga kasamahan ko po dito sa Senado. Babantayan natin ang pangako ng executive, lalo na po sa DOH at sa PhilHealth. Magpapatuloy po ang aking adikain para sa kalusugan ng ating mamamayang Pilipino. Hindi ako nandito para sa politika. Patuloy ang serbisyo at malasakit ko sa ating kapwa Pilipino. I am here for the sick, for the struggling, for the hopeless, and the helpless. Thank you, Mr. President. So, ayan mga kababayan, narinig natin yung manifesto nitong si Senator Bongo, no? Paalala niya nga naman, no, na sana walang dito, walang pinipiling tutulungan. Kung tutulong, kung sakali man maging patas lang at walang halong pamumulitika. Pero alam niyo kasi mga kababayan, hindi na talaga mawawala yan sa mga ibang politiko, no? Lalo na ngayon na ilang tulog na lang. Alam niyo yung panahon napakabilis eh. So ilang tulog na lang. Pagising natin baka 2028 na. Di ba? So yung iba kasi diyan ay gusto nila na habang maaga magpakilala na sila sa taong bayan. Para na sa ganun handang-handa na sila for the 2028 presidential election. Oo, alam naman natin na talagang
may naghahangad talaga din diyan na tumakbo sa pagka-presidente, no? Kakalabanin si VP Sara. Eh, paano kung hindi tumakbo si VP Sara presidente, 'di ba? Anyway guys, no, halata naman natin dito sa ano na yun, no, sa ano sa reaction ng mukha ni Senator Bongo na siya ay dismayado pero wala siyang magagawa, no? Ang kanya na lang siguro magagawa dito ay i-monitor din, no, i-monitor din yung mga nasimulan niya, no? Baka mamaya biglang alam niyo na, may sumira at, siraan din siya, no, para ano kasi iba 'to si Bongo talaga, eh, si Mister Malasakit, eh, talagang ito ay malaki ang naitulong niya, malaki ang naiambag niya sa Mister Malasakit dahil talagang naging hands-on siya diyan at wala siyang sinisino, wala siyang sinisino kung kung ikaw man ay hindi sumusuporta sa mga Duterte, okey lang, 'no? Kasi nga para sa Pilipino yung ginagawa niya, hindi para sa mga sa mga Duterte supporters lang. Kaya nga ho 'no, may mga nambabas dito kay Bongo, ang tanong nila, "Ano pa ang nagawa ni Bongo na 'yan? Bakit pa nanalo 'yan?" Hindi nila alam kasi nga hindi sila nakasubaybay kay Senator Bongo, 'di ba? Kung nasusubaybayan nila si Bongo, nakikita nila ang mga accomplishment ni Bongo, eh, baka sabihin nila, "Ay iba pala 'to si Bongo, talagang ito talaga yung isa sa mga senador na dapat talagang suportahan." 'Di ba? Okey. So ayun 'no mga kababayan, narinig natin ang manifesto ni Senator Bongo, ang nangyaring pagbabago diyan sa Senado 'no, at inaasahan din natin na sana yang pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay pinamumunuan na rin ni Senator Ping Lacson 'no, sana ho, magtuloy-tuloy ang investigasyon at sana din maging fair. Wag naman sana yung 'pag may sangkot na pulitiko, 'di ba, pagtatakpan. Yan ho ang isa sa mga alalahanin ngayon ng taong bayan. Ang tanong nga ng karamihan ngayon, may mangyayari pa kayang investigasyon sa nasimulan ni Senator Marcoleta? May mapaparusahan kaya? Kasi grabe ho ang ano, ang involved dito na ano, na pera, na pondo, bilyon ho, hindi milyon. Mga kababayan, nagpakasasa sila sa pera ng kaban ng bayan, nagpakaliwaliw sila, nagkasi-kasino. Sabi nga ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kahapon, 'di ba? Na habang habang nilulubog ng baha ang siyudad ng Bulacan, itong mga ano ng kawani ng DPWH ay, nagpapakasarap 'no, habang sila ay sa casino nagpapakasasa sa pera ng kaban ng bayan. Oh, 'wag nila sabihin na sarili nilang pera 'yun, bilyon, bilyon, milyon, milyon ang pinapatalo nila mga kababayan, imagine niyo 'yan. Kaya dapat talaga may managot dito, Ay si Bunuan may sayang talaga, sayang 'no, kasi may mga impormasyon ang natanggap si Senator Marcoleta na kung saan ho itong si Bunuan, may alam din ho ito 'no. Pero dahil nga ho sa wala na siya ay naging ano na lamang vice 'no, chairperson ng Blue Ribbon, wala na siyang power talaga na ano, hindi kagaya nung siya ay ano 'no, siya ay yung chairman. Talagang gano'n talaga sa pulitika mga kababayan 'no. Ang nakapagtataka lang yung ibang mga politiko o ibang senador na inaasahan natin na papabor, ilabas na natin diyan ang magkapatid na tulpo kasi parang 'di ba, alam niyo naman tulpo, mainit 'yan kay Marcoleta, yung Ben Tulfo nga 'di ba? Oo, talagang aaraw-arawin niya raw ito si Marcoleta, eh. Etong magkapatid na tulpo 'di ba si Raffy Tulfo, gigil na gigil kay Marcoleta. Hindi ko lang alam kung si Sir Erwin Tulfo kung gigil kay Marcoleta. Right, so ayun ho mga kababayan, ito na ang aking reaction video for today. Salamat sa mga makakapanood nito. Sana ho, huwag niyo kalimutan na mag-like and mag-subscribe. Nakalagay nga pala diyan sa ano ko, Kabalita TV, hindi pala dapat 'yan ang nilagay ko. Oo, 'yan yung isang channel ko, oo, Kabalita TV. Para suportahan niyo rin 'no, na ngayon ho ay Karancho News TV. Alright, itong channel ko ho na 'to ay may problema mga kababayan. So, maghihintay pa ako ng hanggang September 12 para mag-apila. Kung mapapansin niyo ang baba ho ng mga views ko kasi ho,
naka-ano ho ako, naka-shadow ban. Kaya hindi na isa-suggest ni YouTube ang aking mga live stream, ang aking mga video kasi kaya no, ang baba ng mga views na nakukuha ko. Sana ho 'no, naipag-pray niyo, tulungan niyo akong manalangin na maaprubahan yung aking appeal sa YouTube para mawala ng ano ko. Kasi ang hirap po, ito lang ho din ang inaasahan natin 'no, itong isang channel ko wala talaga ding views. Okey, so ayun 'no mga kababayan, ako'y magpapaalam na sa inyo hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat. God bless.